Torah, hindi. Ano yan? Jewish. Torah. Pero ito, Kristiyano to, na nagpapaka-Jewish. Kailangan daw matupad lagi yan pag hindi walang kaligtasan. Sabi ko, anong sabi sa Bible? Sa kautusan ay walang kaligtasan. Walang iligtas ang kautusan. Ang kautusan ay nilikha upang i-condemn ang tao sa kanyang mga kasalanan. Para sabihin na may kasalanan ka. Kasi paano mo sabihin may kasalanan mo? Wala naman ako na-violate na batas. Kaya nilagay ng Diyos yung batas para ipakita na ikaw ay namubuhay sa kasalanan at wala kang magagawa. Ngayon sabi ko sa kanya, ganito, ang Torah ay sa Old Testament, lalo na sa Israel. Pero sa New Testament, ang sabi ng Panginoon, di ba sinabi ng Panginoon, lahat ng kautusan, nasa dalawa na ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa. Sa dalawang ito ay pumapaloob ang buong kautusan. So ano ibig sabihin? Yung Old Testament covenant is for the Old Testament people. Yung New Testament, sabi ko, ang Old Testament o yung kautusan, sinusunod natin yan. Why not? Hindi naman natin din discount natanggalin. Pero sinusunod natin yan kasi yan ay social law. Ibig sabihin, kung susundin natin yan hanggang sa ating makakaya, yan ay daan ng kabanalan. At ang sabi ng Bible, be ye holy for I am holy. Pero hindi ibig sabihin na kaya mo i-accomplish yun. Ay sabi yung pagpatay na lang, yung mag-isip ka na masama sa kapwa mo at pag-isip ka na pumapatay ka na eh. So, yung magtumingin ka lang sa isang babae na may pag-iinput, nangangalunya ka na eh. So, sino makakatupad nun? Wala nga eh. Diba? Kasi nga, magde-declare ng kaligtasan ng laki. Ang Panginoon. Sumampalataya ka sa Panginoon, sabi ko. Dineclare ka sabi ng Romans chapter 4. Dineclare si Abraham. Abraham believed God. Sumampalataya ka sa Panginoon. Walang lo doon, walang lo. Kasi kung sumunod siya doon, sabi niya, walang kwenta. Nagyayabang lang si Abraham na siya ay wala pang bloom pa magaling para maligtas. Sumampalataya na sa Panginoon. Iligtas na siya. Kaya sabi ko nga, by which covenant? Sabi ko, by which covenant do you belong? Do you belong to the Abrahamic covenant? Do what Abraham did. Do you belong to the Mosaic covenant? So do as Moses do. Pero ako, I belong to the covenant of grace, covenant of the Lord Jesus Christ. So I will follow Jesus. At ang sabi ni Jesus, in-accomplish niya yung all the law. Hindi naman sa in-abolish, hindi niya binawasan, kundi in-abolish niya eh. Kasi bakit? Tinupad niya eh. Tinupad niya, hindi niya inalis. Oo. Tinupad niya yung law. Kaya nga sabi, di ba, by the obedience of one. Wala makakapulpil sa law. Wala. Ang Panginoon lang nakakapulpil. Kaya tayo, sasampalataya tayo sa ating Panginoon dahil siya yung nagpulpil ng law. Sapat na yun, sabi nun. Ikakount na tayong righteous. Yung legal term doon, righteous, ay justified. Legal term yun na pinawalang sala ka dahil sa pananampalataya mo. Bayad ka na. Kaya nga sabi ko nga sa kanila ito eh. At sige, kung susundan kita, kung ang justification is by law, meron bang tao mag-justify sa batas? Wala. Bakit? Isa lang, sabi ng Bible, isa lang mo lang mabiolate mo, na-violate mo na lahat. Wala tayo. Ano mangyayari? Wala makapasok sa langit. So, ano ginawa ng Panginoon? Tinupad niya lahat at pagdating sa cross, ipinapos sa cross lahat yun. Kasama ang iyong mga kasalanan. Absolute ang pagkakatubos sa'yo ng Panginoon. Tapos bigla ko binanatan. Ibig mo sabihin, ngayon, wala na tayong kasalanan. Iba ka na lang. Wala. Iba brevis na. Pamot tinubos sa'yo. Usapan na yun. Pamot tinubos sa'yo. O pagkatubos mo ba, hindi ka pa magkakasalang ulit. Hindi yun na ibig sabihin. Yan ang ano. Kasi judicial yung dineclare ng Diyos. Sa sumampalataya ka, hindi ka napupunta sa impyerno. Wala nang husga. Pero, magkakasala ka pa rin. Parang ibig sabihin, ang hindi mo nababayaran yung walang hanggang kamatayan. Hindi niya sinabing, hindi mo babayaran mo nangyari, meron kang yung sinless perfection, dapat siya tuturo yun. May baptist yan, tuturo. Sinless perfection. Mga taga-Laguna. Hindi ka na magkakasa yung perfect holiness. O pag sinabing holy ka na, hindi ka na paano yun? Eh hindi mo matutupad yun. Paano kung tumingin ka lang nga sa... May kapitanaw Ibig sabihin, hindi sila kapasala kung tumitingin sila. Baka black and white na matalo. Baka ano colorblind. Ang tawag ng pretension, diba? Pretend lang sila. Kaya maraming bumabagsak sa kanun. Sabi ko nga eh, alam mo, it is much more Christian like to concede kapag wala na tayong may isasagot. Kaysa yung manindigan tayo, tapos baloktot. Sabi ko sa mali kasi brother si Jesus mo. Sabi ko, saan ako nagkamali, kapatid? Sabi ko, wala akong binigay sa yung exegesis actually. Oo. Ipinresent ko lang yung verse as presented by the Lord Jesus Christ. Kasi sa totoo, kung kaya ng taong sumunod, kahit kalahati ng batas, kaya sundin ng tao, hindi bababa si Kristo sa lupa. Hindi na kailangan mo.
Si Lot di ba? Nag-bidding, nakipag-bidding si ano doon sa Sodom at Gomorrah eh. Hanggang natira na nga lang. Apat lang. Hanggang pababa, hanggang 10. Hanggang 10 na lang, binigay na nito. 10 na lang. Nag-umpisa yata 50 yun ano? Oo, 50, hindi ko susunugin. Sabi niya. Paano kung 40? Hindi ko susunugin. 30, hindi ko susunugin. O, Hanggang dalawa na lang sila, di ba? Oo, 10 ba? Pagdating sa 10, sabi ng Panginoon, lumabas na kayo. Silot. Ah. Silot. Yung asawa, yung manugang. Asawa niya, di ba? Lumingon tayo ang asawa niya. Naiwan pa. Iwan pa. Eh, lumingan yung asawa niya. Nakatingin kasi sa mundo yung asawa niya. Nakatingin sa material. Nabingwag ng lilingon. Pero tignan mo, yung iniligtas ng Panginoon sa lugar niya is not perfect also. Kasi paglabas nila ng Sodom at Gomorrah, nagkasala pa. Oo, hindi perfect. Kaya lang. Kasi sinitingan sila ng mga anak niya. Sabi nga, pag pinag-aralan mo ang Biblia, makikita mo ang very imperfection ng tao. Oo. Every time na nililinis ng Panginoon, every time na itutuwid at ililigtas ng Panginoon, pagkakasala ang ginagawa ng tao. Kaya nga totoo yung yung 1 John 1:9 eh. Dapat ang Diyos nililinis tayo kung nagkakasala. Ang tawag doon, relationship, fatherly relationship. Pero yung judicial, isang beses lang mangyayari yun. Ligtas ka na, no? Pero hindi ko sinasabing hindi ka na magkakasala. Hindi mo nababayaran yung impyerno na pupuntahan ng tao, eternal yun. Ang babayaran mo lang kung ano yung nagagawa mo. Oo, kasi yan. Pero Kasi ang ano dyan, ito yan eh. Ang salvation kasi, one, saved from the penalty of sin. Kabayaran ng kasalanan. Saved from the presence of sin. Kailan mangyayari yun? thank you. Oh. Tapos, yung save, nandun ko isang ano ng sin eh. Kasaturo ko sa kasalanan yan. Yung sa presence of sin, hanggat nasa presensya ka ng kasalanan ng katawang lupa, hindi ka ligtas sa presensya ng kasalanan. Dahil magkakasala at magkakasala. Pero yun, pagbabayaran mo rin yun. Yung kasalanan na nagagawa mo, Kristiyano ka na, pagbabayaran mo rin yan. Bakit? Kasi mamamatay ang katawan mo. Yun ang kabayaran ng kasalanan mo sa katawan. Pero yung presensya ng kasalanan, ililigtas ka ng Panginoon Diyos sa panahon na mabuling ka rin yun. Sa lupa. Glorify body ka na. Absolutely salvation. Pero hanggat ikaw ay nabubuhay, sabi nga ni Paul, di ba? Sa mga makasalanan, ako yung pinakang chief. Sabi niya, save na si Paul. And mind you, gano'ng kalalim ang pananampalataya ni Paul. Na hanggang kamatayan, hindi siya, pero ang sabi ni Paul, oo. Kaya nga sabi ni Paul, di ba yung huling ano niya, sabi niya, it is not as if I have finished the race. Diba tinakbo niya ang kanyang takbuhin. Good fight of faith. Pero it is not as if na-accomplish niya na. Kasi bakit? Kasi ang accomplishment ng faith, ang accomplishment nating lahat, pero tayo dyan. Ginawa niya lang yung para mawin si Christ na. Oo. Pero pagdating sa dulo niya, ang accomplishment ng faith, ang accomplishment ng salvation is Jesus Christ pa rin. Kasi pagdating mo sa harapan ng langit, ang sasalubong sa iyo at ang kukumpleto ng kakulangan mo ay ang Panginoong sa Kristo. Hindi, dito sa lupa, hindi mo mapaperfect yan. Walang mabubuhay na perfect. Kasi kung kaya ng tao at na within capacity at binigay ng Panginoon ang capacity to be holy sa tao, walang Kristo. Diba? Wala ng Kristo kailangan man. Kasi kaya naman ng tao eh. Pero palang ibang way. Pero since hindi kaya ng tao, kaya kinakailangan ng Kristo bunuta. Kaya lang, sa panahon na yun, yan ang ano ng demonyo yan eh. The same lie na ginamit sa Garden of Eden is the same lie na ginagamit sa atin ngayon. Lalo sa mga religion. Kaya nga dalawang bagay ang kaligtasan ng Pilipinas sa atin. Una, yung diniclare ng Diyos, matuwid ka na. Hindi dahil talagang matuwid ka. Matuwid ka dahil sumampalataya ka sa Panginoon sa Kristo. Yun, declare na yun, hindi ka mapapahamak, hindi ka na pupunta sa impyerno. Yung isa, yung fatherly relationship. Sinabi fatherly relationship. May relasyon ka sa ama, sabi, kapag nagkakamali ka, pinapalo ka ng Diyos. Papaluin ka, parang anak. Kung sabihin, araw-araw mararanasan ng Kristiyano pag nagpupulang siya sa Panginoon. May palo siya, pero hindi na siya napapahamak. Pag sinabing repentance, ang nakalagay lang naman kasi doon is renewal of mind eh. Pagbabago ng isip. Pero ang tanong doon, pag sinabing mind, ano ba ang ibig sabihin ng mind?
Di ba? Metanoia. Ano ba ibig sabihin ng mind? Meron tinatawag kasi na faculties of the mind. Di ba? May mga senses, may mga learning, kung may mga faculties. Alin dyan yung kailangan mabago? Alin doon? Tapos, kita mo ngayon, sa pag-aaral ng science, it is not just the brain that has memory. Hindi lang pala ang brain natin. Lahat ng bahagi ng katawan natin may memory. So, which is, lahat ng memory sa katawan mo is part of the mind. Katulad tingnan mo, di ba? Pagka nagkasakit ka, May nararamdaman ka. yung katawan mo, nagkikreate yan ng antibody. So, it remembers. Hindi na yung utak yun. Katawan mo na yun. It remembers. Kapag mayroong ganito kalaban yan. Yung mga experiences, physical experiences, yung pain, halimbawa, diba, yung mga mainit, it's not the brain anymore. It is the physical. Pero kasi, ang buong katawan pala natin, nag-disturb rin ng ano ngayon. Kaya sabi din, di ba sa Bible, the heart is deceitful above all else. Paano magiging deceitful ang puso kung wala siyang mind? Wala siyang consciousness. So, ibig sabihin, even the heart, kasi meron din mga testimony kayo sa heart center. Nung nakakapila kami lagi sa heart center, may mga tao na nag-transplant, na nagtataka sila, ano ba, katulad yung sa matanda, nag-transplant ang heart. Wala siyang bisyo dati. Nung nag-transplant, natutong magtabako. Gusto inom na ng whiskey. Sabi niya, sabi ng mga anak, Daddy, hindi ka naman ganyan dati. Sabi ng daddy niya, hindi ko nga rin alam, nagkakaroon ako ng craving. Na parang hinahanap niya yung amoy ng ano, tabako. Tapos, sabi ko, mayaman yung nakuhaan ng heart dito. Tabako ang ano eh. Tapos, wine. Tapos may mga ano naman, katulad yung sa States, merong isang instant doon, na merong rape victim na pinatay. Yung heart doon, itinransplant sa isang babae. Kaya pala mayroong brain cells, ano? May brain Even cells. sa heart. Hindi sa brain, hindi sa ulo ng brain cells. Even the heart has neurons. Yung sa state, yung babaeng ni-rape at namatay na nag-donate ng heart, Mamaya pa kami. na-solve nung binigyan niya ng puso. Pwede lang sa tabi-tabi. Kasi, meron siya nakikita sa panaginip niya na mga muka ng tao. Samantalang puso ang pinalikan doon. Pero naituro niya yung mga tao na yun at nung inimbestigahan ng mga police sa New York, nahuli nila yung pumatay doon sa nag-donate ng heart. Yung mismong napagbigyan ng puso ang nag-testify. Nakikita po kasi ako dito. Sabi ng doktor, hindi ka ba napunta sa mga lugar na yun? Hindi daw. So ang ano ng doktor doon, parang inano lang ng doktor at baka yung experience yung katawan na pinanggalingan. So pinano nila, pinakita nila yung mga picture. Naituro na ako, yung inimbestigahan nila, yun yung nang-rape at pumatay sa kanya. Ang galing, ano? So ibig sabihin, Kahit pala humiwalay na doon sa tunay na may-ari na ano, buhay pa rin yung ano na yun. kasi may neurons, Yung puso na may yun. memory. Buhay pa rin yung memory niya. No? Parang ano nga, parang memory nga. Parang tinanggal mo doon sa isang memory. isang cellphone. Lipat mo. Lipat mo lang sa iba, gagana pa rin Hindi pala. ka May mawawala. pala memory. Kaya ngayon, yung sinabi ngayon ng metanoia, the change of mind. Which mind? Kailangan pala doon, yung ano natin, mental capacity natin, at saka yung heart of feelings, at yung body capacity to remember, kailangan lahat yan mabago. Kaya kapit-pati pag-ugali. Hindi lang isang parte ng mind. Hindi lang yung logic, hindi lang yung logical part ng Kasi mind. yung inclination ng puso, saka yung isip, magkakaiba yan eh. No? Pero isa yan, puro corrupt yan. Kasi pleasure of the flesh pa. Pleasure of the flesh pa yun, kalaman naman. Pero kinakailangan lahat yan mabago, hindi na isa lang mabago. Kasi kamisan yung mga nakasanayan natin, lumalabas pa rin. Diba? Yung mga salita, yung mga actuation, Yun yung laman ng puso, di ba? Yung laman ng puso. lumalabas pa rin. Kahit dinidinay na ng utak mo yan, pero nagagawa pa rin ang katawan mo. Kaya sabi na, ganun laban. may lalim eh. Kumbaga, nung isinulat yung mga paalala sa atin, 2,000, 3,000 years ago, alam na sumulat kung anong nangyayari sa tao. Talino to. Sabi ng Bible, di ba? Knowledge shall increase, pero hindi wisdom. Knowledge shall increase. Alaman lang. Eh, grabe ngayon eh. Di ba? Pag walang karunungan. Nagko-clone na sila ng tao ngayon. Clone na lang, clone. Gano'ng kataas na yung tao. Para na rin Nimrod, discover. Hindi yung ituturok sa'yo yung ipapasa dun sa ano, iba pa yun. Magiging kamukha mo. Hindi, yung hindi na kayo magtatalik tapos Magkakaroon ng... ililipat na lang yung cells dun sa ibang ano. Ang tawag Parang dito ganun. yung ano? insemination. Oo.
Sales trans. Parang bawal din yan eh. Bawal yun, ano? Unethical kasi. Bawal yun. Based sa medical standard. Pero ang ethics hindi naman sinusunod. Ano? Hindi nyo pa inayos, kaya nga naghintay ka. Para ayusin. Ganun ba? Ikaw lang ang hindi nakaayos, sila Hindi nakaayos. kasi. Di pa. Puno na yung bayong. Sinasabi ko siya, ito yung tayo sa likod. Pero kang Kanina ko pa sali sinabi mo. sa'yo. Tali. Kasi may lalagay Sali ako. Kaya kita tinawag.